Ang oras, mga ka-Good News Daily TV. Meron tayong bigyan ng reaksyon ngayon. Itong nangyayari ngayon sa Iran. Sabi ng mga eksperto sa giyera ay bukas na daw, Sunday, ay mangyayari ang pag-atake ng US sa Iran na ayaw makipag-deal. Sabi ni Trump, bigyan niya ng oras para makipag-deal ang Iran kung anong gusto nito para hindi matuloy ang giyera, pero ayaw ng Iran. At sa kabilang side, ang Iran ay nagsasabi na handa silang makipagbakbakan sa US at kayang-kaya nilang palubugin ang aircraft carrier ng US na nandyan sa karagatan ng Iran. Kaya kung ayaw talaga ni Khamenei ng deal, so be it, tuloy na tuloy daw ang giyera bukas ng gabi. Kaya ito ang balita atin panoorin, courtesy sa atin ng Indian News Channel. Tensions in the Middle East are rising once again, and now Saudi Arabia appears to be sending a very different message. Tensions in the Middle East are rising once again, and now Saudi Arabia appears to be sending a very different message behind closed doors. According to Axios, Saudi Defense Minister Prince Khalid bin Salman warned that if U.S. President Donald Trump backs away from military action against Iran after weeks of threats, Tehran could emerge stronger and emboldened. Kapag nag-back down ng Amerika, kapag nag-pull out ang kanilang mga aircraft carriers, strike group at mga eroplano, kapag nag-pull out at babalik sa US na walang mangyayari, lalo daw lalaki ang ulo ng Iran at lalabas na ang Iran ay natakot ang Amerika sa Iran, at ang Iran ngayon ay lalong manggugulo sa Middle East dahil sabihin nila na natakot sa amin ng Amerika, so ibig sabihin dapat lang matakot din ang mga karatig bansa diyan na kaalyado ng Amerika katulad ng UAE, Qatar, Saudi Arabia, Jordan at Israel. Kaya minsan itong prinsipe ng Saudi, minsan nagsasabi na hindi niya ipagamit sa Amerika ang airspace kasi magagalit ang Iran. Pero actually, ang totoo niyan, dahil ang Iran ay gusto rin na sakupin ang Saudi dahil sa malaking oil reserve nito, ay takot din ang Saudi na kapag mawala ang Amerika ay wala nang magprotekta sa Saudi. Totoo naman yan. Amerika talaga ang nagprotekta sa Saudi, kaya ang Saudi ay nagbabayad ng tinatawag na liquid gold. Yan yung petroleum na malaki ang pakinabang ng Amerika ng oil reserve diyan sa Saudi Arabia. Kaya yan ang kabayaran ng Saudi sa pagproteksyon ng Amerika. Ngayon kung mag-withdraw ang Amerika ng kanyang puwersa, pwedeng atakihin ng Iran ang Saudi, Qatar, UAE at Israel. Di ba? Kasi grabe ang bilis-bilis makapag-manufacture kaagad ng mga missiles ang Iran. Di ba bago-bago lang na binomba last year ni Donald Trump. Ngayon ay nakabangon kaagad ang ang Iran at nakagawa rin ng libu-libong missiles. Kasi lahat ng pera nila talagang ginastos diyan . Kaya nangyayari ay nag-collapse yung ekonomiya ng Iran dahil nga ang lahat ng pera ginastos diyan sa mga missiles na yan at nuclear. Kaya yan ang kinakatakutan ng mga taga-Middle East na mga bansa. Takot sila sa Iran, parang ang Iran ang pinaka-ano dyan pinaka-persado na bansa. Kasi yung kanilang pera ay nakapokus talaga sa pagbili at paggawa ng mga missiles. Okay, kaya kung aatras si Donald Trump sa pagbomba, hindi niya ituloy, totoo naman talaga na lalong ay baka tatawa pa si Khamenei, no? Baka pagtawanan ng Amerika. Baka sa Lunes ay sasabihin ng mga vlogger diyan sa India, vlogger diyan sa Middle East, na ang Amerika ay
naduwag. Yan ang headline eh, naduwag ang Amerika kaya bumalik sa Amerika, nag-withdraw ng kanyang forces. Napakasama na ano niyan. Ay lalong bababa ang pagtingin ng mundo sa Amerika kapag ganon. Kaya kailangan ng Amerika na magbigay ng example diyan sa Iran. Kapag hindi nakapag-deal, ayan na yan, di ba? Noong last year, binumba nila, wala namang nagawa, di ba? Ngayon kapag bumbahin yan, wala pa rin magawa. Kasi hanggang salita lang yung Iran, nananakot lang sila. Akala nila matatakot ang Amerika. Okay, balik tayo sa balita. Courtesy ng The Indian Channel. The remarks, delivered during a private briefing with policy experts and organizational leaders, mark a notable shift from Saudi Arabia's. The remarks, delivered during a private briefing with policy experts and organizational leaders, mark a notable shift from Saudi Arabia's public stance, which has consistently called for restraint and diplomatic solutions. Just weeks ago, Crown Prince Mohammed bin Salman reportedly urged Washington to avoid escalation, warning that military strikes could plunge the region into wider conflict. That concern played a role in delaying possible U.S. action. Ayan, so With American forces now heavily deployed across the Gulf and tensions mounting, Saudi calculations may be changing. okay, so ito President na nga, Trump ito has na nga ordered mga a kababayan. significant U.S. Nagbago na military naman ang buildup in tono the ng region, Saudi Arabia. although officials insist Noon no sabi niya, final ayaw ko decision has ipagamit been ang made. airspace and namin diplomacy kasi bumbahin kami ng Iran. Ngayon, parang minamadali ng Saudi, parang sinabi ng Saudi na Donald Trump, gawin mo nang dapat gawin. Kasi kung aatras ka, ay sabihin ng Iran na naduwag ka. At baka kami naman ang bumbahin ng Iran at wala nang makatulong sa amin dahil umatras ka. Kaya parang ang sinabi ng prinsipe ng Saudi na kapag tirahin mo ang Iran ay drugin mo. Parang buni, yung buni sa balat na kapag ginamot mo ay gamutin mo ng tama para mawala. So parang ganun ang ipahiwatig ng prinsipe ng Saudi na aksyonan ka agad yan kasi kapag hindi yan na-aksyonan, lalaki ang ulo ng tiran ni Ali Khamenei dahil sabihin ka agad nila na natatakot si Donald Trump o ang buong Amerika ay natatakot sa kanya. At kapag ganyan, naatras talaga si Donald Trump, ay napakalaking halakhak siguro ni Ali Khamenei at ng kanyang mga disipulo. At lalong magiging yan sa Middle East ang Iran, magiging hari, maghari-harian na yan. Sabihin ba naman na ang Amerika nga takot sa amin, kayo pa kaya? Kaya kailangan talaga dito ng swift, effective swift, yung parang mabilis. Sabi nga ni Donald Trump, gawin niyang carpeted bombing . Ibig sabihin ng carpeted, yung parang planting rice na pagbomba na walang laktaw, yung parang 1 meter lang ang distance ng bawat bomba. So durog na durog talaga, di ba? Pero hindi na kailangan ng carpeted pinpointed lang. Mapinpoint naman yan. So yung mga facilities lang, military buildings, yun yung titirahin. Hindi yung lahat ng lugar ng Iran kasi madadama yung mga civilian dyan. Okay, so anong masasabi nyo dito mga kababayan, mga Ka-Good News Daily TV? Tama ba na talagang aaksyon na bukas si Donald Trump? Kasi sabi ng mga analyst, bukas na . Bukas na rin mag-expire ang taning ni Donald Trump sa deal. Kasi binigyan niya ng panahon si Ali Khamenei, yung Supreme God o Supreme Leader ng Iran, na hihingi ng deal sa Amerika. Wala ayaw magipag-deal . Kaya bukas na bukas, ito na yung ating abangan kung talagang desidido si Trump sa kanyang gagawin. Alright, so hanggang sa muli, sa mga bago pa lamang sa channel, huwag kalimutan mag-subscribe, malaking tulong yan. At sa aking mga avid subscribers and followers, maraming salamat. Love and peace, not war.